Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin sa saan mang bahagi ng Pilipinas. Magandang araw sa mga nanonood sa atin, yung mga nanonood ng ng replay kasi hindi nakakapanood ng live. Magandang araw sa inyong lahat saan man kayong panig ng mundo. Pag-uusapan natin tong si Enrile. Ah, lumitaw na naman itong ah, lumitaw na naman ang obsolete na 'to sa politika ng Pilipinas. Binuhay na naman ni Duterte kasi may silbi sa kanya. Anyway, pag-usapan natin 'yan, yung mahabang karir ni Enrile. Sino ba 'to si Enrile? Para yung mga nanonood sa atin na hindi na inabot yung malagim na panahon ng martial law at ang mga panggugulo nito sa panahon ni Cory, um, malaman nila kung sino tong si Enrile. Pag-usapan po natin yan mamaya. Habang naghihintay tayo, magpatugtog po muna tayo. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo. May mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Tinatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga tao sinlaya ng ibon. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan niya ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin niyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadalhin kabilang sa inyo. Duol mga kaigsunan, paminaw kamo. Doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwa gisag nato. So, yan po ang ating introductory song. Ang lagi nating pinapakanta, lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Pag-uusapan natin itong si Enrile. Sabi, sabi ni, sino ba nag-comment kanina? Si Eman Kasulya. Sabi ni Kabunyog Eman Kasulya ng Saudi Arabia. Hindi pa ba ulyanin yan, attorney? Sabi niya.
Sabi ni Eman, ano? Kung hindi daw ba ulyanin na yan si Enrile. Alam niyo po tong si Enrile, sa mga nanonood sa atin na sa atin kasi ako pinanganak ako 1970. So ito kabataan ko nang inabot ko itong itong panahon ni Marcos. Nag-declare si Marcos ng martial law 1972. Yang nakikita natin diyan na panot, yan yun si Ber. Yan yung chief of staff noon ni Marcos. Ang may hawak noon ng Philippine Constabulary, si Fidel Ramos. Pero ang may hawak ng Department of National Defense, si Enrile. Kaya napakalaki ng krimen nito ni Enrile. Nang mag-declare si Marcos ng martial law, yan, martial law. Talagang grabe ang ginawa nila sa mga tao, pinagkukulong. Kahit yung mga, hindi lang yung mga aktivista ang pinakulong. Kahit yung mga oposisyon tulad ni Ninoy Aquino, tulad nila Soc Rodrigo, nila Jokno, pinakulong yan nitong si Marcos. At sila Enrile ang nag-enforce niyan. Si Enrile bilang secretary noon, bilang minister noon, kasi hindi naman tayo noon, ang tawag noon sa mga opisyal sa gabinete, hindi naman secretary, kundi minister of National Defense, MND. Kaya yang si Enrile, grabing krimen yan sa mamamayan. Yung mga, at tandaan natin, ng yan yung krimen ni Marcos, 3,257 na pinatay, 35,000 na tinorture, 70,000 na kinulong. At ang nagpatupad niyan ay si Enrile. Si Enrile, kasi siya ang Department of National Defense. Itong si Ber, itong kalbo na to na berdugo ng armed forces noon, kumukuha yan ng order kumukuha ng order kay Enrile. Yan. Kaya yan po ang mga kaya wag nating kakalimutan ito. Ito 94 years old na ba si Enrile? 94 years old na lang, malapit na tong mamatay. Hindi pa man lang magsisi sa kanyang kasalanan. Panahon pa lang ni Marcos sa kanyang mga pinapatay, pinahuli, siya ang main enforcer. Kumbaga, siya ang tagapagpatupad ng martial law. Yan si Enrile. Ngayon, ang tao galit na kay Marcos, nag-iisip noon ang Amerika, ang United States. Sa tingin ng Amerika, lumalakas yung kilusang komunista, yung CPP, NPA, NDF. Ang assessment ng Amerika, kapag hindi nagtuloy-tuloy si Marcos, mabahong-mabaho na si Marcos, lumalakas ang mga pwersa ng CPP, NPA, NDF. Baka dumating ang punto na mas magtagumpay ang CPP, NPA. Kaya naisipan noon 97 daw, sabi ni Kabunyog Florencio, naisipan noon ng US na magbuo na ng isang grupo within sa military. Ito yung history natin Ang US ang nag-project na sa loob ng armed forces, kasi si Ber loyal kay Marcos So sa loob ng armed forces, ang ginawa ng US, inisip nila, kinausap nila si Enrile na, Enrile, maghanda ka, kayong dalawa ni Ramos. Si Ramos naman noon, PCINP, Philippine Constabulary Integrated National Police. Ang instruksyon noon ng US o ng Amerika, kay Ramos at kay Enrile, isikreto nyo lang kay Marcos. Pero sa loob ng military at ng PNP, magbuo na kayo ng mga grupo na anumang oras na sabihin ko, sabi ng US, kasi delikado kapag si Marcos ay hindi na natin kayang kontrolin at si Marcos ay nagiging liability na kaysa sa asset ng Amerika. Kumbaga nagiging pabigat na kaysa naman sa bumagsak sa mga komunista, i-dispose na natin si Marcos. Pero sikreto 'yon. At doon binuo yung Reform the Armed Forces Movement o Reform the AFP Movement, RAM. Ito na 'yon. Si Unasan tong nasa pinakakaliwa Kasama niya dyan sila Cornel Batad, si Kapunan, sila Abadilla, sila Billy Bibit. Yan yung RAM.
Ito kasing si Hunasan, yan, si Gringo Hunasan, yan yung alalay ni ano, yan yung ano right hand. Kumbaga bata pa itong opisyal ng militar noon. Ito yung bodyguard ni Enrile. Kumbaga malakas ito kay Enrile kasi Minister of National Defense. Kaya itong si Hunasan at saka itong mga batang mga opisyal ng AFP, nagbuo sila ng Reform the Armed Forces Movement. Ang may instruction yan US kasi pinaghahandaan nila na kung kailangan ng si Marcos ay i-dispose, handa na, mayroon ng bahagi ng AFP na magkukudeta. Kasi hindi maaasahan si Ber, kasi si Ber loyal talaga kay Marcos. Kumbaga ang US nagpe-prepare na sa anumang eventuality na kailangang i-dispose si Marcos. Ito yung binuo. Kaya ang nasa likod nito, US, ang ininstruksyonan si Enrile. Ay natunugan yun ni Marcos natunugan ni Marcos na na-expose yung plano. Nagkaroon ng eleksyon kasi napilitan si Marcos magpatawag ng eleksyon kasi sabi ng US, Marcos, mabahong-mabaho ka na yata. Sabi ni Marcos, hindi. Ano pa ako? Malakas pa ako sa tao. Gusto nyo, ipakita ko sa inyo na ako pa rin ang gusto ng tao. Magpapatawag ako ng snap election. Yan na yung snap election sa panahon ni Marcos. Nagpatawag siya ng biglaan na eleksyon noong 1986. Doon na lumaban si Cory. Yan na yun. Cory Doy. Yun yung laban sign. At dinaya ni Marcos yung eleksyon. Nagalit ang mga tao. Nagsisimula na ngayon magkaroon ng Nagsisimula na ngayon ng mga taong civil disobedience. Nananawagan na si Cory noon ng civil disobedience. Galit na ang tao. Sabi ng US kay Ramos at kay Enrile, panahon na para kumilos kayo. Magkudita na kayo labang kay Marcos. Nasa likod niyo ako. Ito na yung naganap na kudita, yung February 22. Kaya yung February 22, yung pagsisimula ng EDSA, ang simula po niyan ay sila Enrile at Ramos, kasi natunugan na sila ni Marcos, lulusubin sila ni Marcos, nanawagan na si Enrile at si Ramos na magsanib na sila ng pwersa at humingi sila ng tulong kay Cardinal Sin. Nagresponde naman si Cardinal Sin, tinulungan si Ramos at si Enrile. Ito na yon, yung yan si Enrile, yung may hawak ng Uzi, yung nasa gitna. Si Hunasan yung nasa pinakakanan. Yan na yung simula ng EDSA, People Power. Hanggang sa ang mga tao, milyon-milyon na, humugos na sa EDSA, yan na yung People Power Revolution. Naibagsak si Marcos. It's all over, Marcos flees. Tumakas na si Marcos. Sumumpa na si Cory. Nagkaroon na tayo, naibalik na ang demokrasya, yung nasa pinakakanan ni Cory, yung kanan niya, yung may balbas, yan si Mitra. Yan yung naging speaker ng House nung panahon ni Cory. Ito naman si Salonga, Senate President. Nang panahon na yan, si Ramos, siya na yung may hawak ng PNP. Si Enrile din yung secretary ng National Defense. Yan. Kaya yan po ang nangyari. Yan po ang nangyari nung panahon ni Marcos. At sa panahon ni Marcos, bumagsak si Marcos, sumumpa si Cory. Ang problema, nung naupo si Cory, syempre si Cory, ang ginawa niya, yung mga aktivistang lumaban kay Marcos at saka yung mga political prisoners, yung mga NPA na nakulong kay Marcos, bilang pagkilala din ni Cory na grabe rin ang sakripisyo ng mga aktivista at ng mga NPA, mga komunista, pinalayan niya si Joe Masison. Yan na yan si Joe Masison, yung nakikita natin na nakikipag-usap kay Cory. Kasi kasabay-sabay ni Ninoy na nakulong si Joma At nung nililiti si Joma, kasama si Ninoy, bumibisita si Cory noon. Kaya yung mga yung mga oposisyon noon tulad ni Ninoy, kaibigan ang mga aktivista at mga NPA. Sila? Kumbaga, may respetuhan sila sa paglaban kay Marcos. Kaya nung naupo si Cory, rinilis niya si Joma. Galit niyan si Enrile at si Ramos. At nung nagkaroon ng peace talks, ito yung usapang pangkapayapaan, ito pong nasa kaliwa, yung naka-blue, yan si Mitra, si Gingguna yung naka-barong, yung nasa kanan naman, si Satur Ocampo yung naka-barong, tapos si Zumel. Yan yung mga peace panel ng NDF, ito namang nandito, government. Yan yung pinag-uusapan yung tatapusin na sana yung rebellion ng NPA sa ilalim ni Cory. Ang problema,
kinontra yan ni Enrile at ni Ramos. Ang ginawa ni Enrile para mapilitan na mabuwag yung peace talks, naganap yung madugong massacre sa Mindiola noong January 22, 1987. Yan na yun. 22 na magsasaka dyan ang namatay. Talagang ginatungan niya ng nila Enrile at Ramos para mapilitan ang NDF na umatras. At yun nga yung nangyari. Siyempre, masama ang loob ng NDF na yung mga magsasaka ay pinatay sa Mindiola. Kaya napilitan ngayon na yung NDF, hindi na, ayaw na nila sa peace talks. Kasi sabi nila, pinapatay nyo na yung mga magsasaka. Kaya ang may pakana noon, itong sila Enrile. Kaya kawawa nga si Cory ng panahon na yan eh. Kasi si Cory, pilit niya yung pagbabalik ng demokrasya, gusto niya naman na kahit yung mga rebelde, kahit yung mga aktivista nung panahon ni Marcos, pag ngayon sa kanyang administrasyon ay mabigyan ng espasyo. Ibig sabihin, ma-accommodate. Ang problema sila Enrile ayaw. Alam nyo naman sila Enrile, mga pasista yan, mga utak militar, sila Ramos. Talagang ginatungan nila na matapos yung peace talks. Inudyokan nila na barilin tong mga rallyista, kaya 22 ang namatay dyan na magsasaka. Yan yung Mindiola Massacre. Sinisisi nga yan kay Cory, pero ang totoo niyan, ano naman dyan si Cory, hindi niya alam yung ano na yan. Hindi niya alam yung nangyari na yan. Sila Enrile yan. Kasi ayaw ni Enrile na makipag-usap sa ang NDF. Ang gusto kasi nila Enrile at Ramos, yung mga militar na tumulong at saka pulis na tumulong sa pagluklok kay Cory, dapat yan yung may say sa gobyerno ni Cory. Ang isa pang naging issue dito, yan si Ramos yan, Ang isa pang issue dito, ang gabinete kasi ni Cory noon, ito si Sagisag. Ngayon, matanda na si Sagisag. Pero nung bata pa yan si Sagisag noon, abogado yan, human rights lawyer, yan yung ginawang presidential spokesperson at press secretary ni ni Cory. Ito namang si Bubit Sanchez, Secretary of Labor. Si Joker Arroyo naman, Executive Secretary. Ay itong mga ito, mga abogado ito, si Bubit Sanchez sa Labor, Press Secretary ni JMA ni Cory si Sagisag, si Joker Arroyo naman yung Executive Secretary. Ayaw din nila Enrile noon. Kasi ang tingin nila Enrile, itong sila Sagisag, sila Bubit Sanchez, at saka si Joker Arroyo na mga nasa gabinete ni Cory, ay mga makakaliwa daw, komunista daw. Kaya ang sabi nila kay Cory, alisin mo yan. Ang sabi naman ni Cory, ba't ko aalisin yan? Yan yung mga humawak ng kaso ni Ninoy nung nakakulong pa siya. Ngayon, itong sila Enrile, para mapasunod si Cory, dinatungan nila na pagpapatayin na naman yung mga leftist. Ito si Olalya at ang kanyang driver na si LII, dinukot ito. Tapos pagkadukot nito, tinapon ito sa may Antipolo. Sunod na pinatay, hustisya kay Olalya at LII. Sunod na pinatay si Lian Alejandro. Ang may kagagawan ng lahat ng yan, RAM. Sila Abadilla, sila Hunasan. Siyempre sila Enrile ang nasa likod niyan. Kunwari ang plano niya nila Enrile, God save the Queen daw. Kasi daw si Cory daw napapaligiran ng mga komunista tulad ni Sagisag, ni Joker Arroyo at ni Bubit Sanchez. At masyado daw kiling si Cory sa mga komunista. Ang isa pa kasing issue dito, nung maupo si Cory, ano bang gagawin dun sa mga militar na may krimen nung panahon ni Marcos? Kung babalikan natin yung pinalakay ko kanina, panahon ni Marcos, maraming mga pang-aabuso ang mga militar. At involved noon ang AFP sa ilalim ni Ber at siyempre ang AFP sa ilalim yan ni Enrile. Siya ang Minister of National Defense eh. Yung PC din, saka INP, marami ring mga abuso. Ang gusto noon nila Sagisag at sa kanila Joker Arroyo sa gabinete ni Cory noon at si Bubit Sanchez, parusahan yung mga militar at pulis na may kagagawa ng mga krimen sa pang-aabuso sa panahon ni Marcos. Yung mga nagbago tulad nung sumama sa kudeta, yung sa people power, pwedeng hindi na. Pero yung mga hindi naman nagbagong hindi naman nagsisi sa kanilang ginawa. Sa katunayan, kasamahan pa sila ni Ber at sa Marcos, mga Marcos loyalist. Ang sabi nila Enrile, kalimutan na yon. Huwag nang litisin, huwag nang habulin yung mga pang-aabuso. Kumbaga, yun yung problema ni Cory noon. Kumbaga si Cory, syempre demokrasya,
maraming pang-aabuso nung panahon ni Marcos, ang gusto nila sa gisag, nila Bobit Sanchez at ni Joker Arroyo, mga human rights lawyer sila, gusto nilang papanagutin. Kasi hindi naman lahat ng militar sumama doon sa People Power Revolt eh. Kumbaga, yung mga kasama pa rin ni Marcos na hindi naman nagbago, dapat nun malitis. Ngayon, ang problema siyempre, sila Enrile ayaw nila. Gusto nila yung buo-buong kasundaluhan at si Ramos gusto niya yung buong PCINP kahit may pang-aabuso nung panahon ni Marcos, kalimutan na lahat yon. Ang sabi nila reconciliation. Ang sabi naman nila Arroyo, Joker at sa kanisag-isag, hindi. Reconciliation should be based on justice. Bigyan muna ng hustisya o katarungan yung mga pinatay, yung mga kinulong, mga tinorture at dapat managot ang militar dyan. Ang problema, naiipit ngayon si Cory. Para ma-pressure si Cory ngayon, na sang-ayunan yung gusto ni Enrile at ni Ramos, pinatay si Olalia, yung leader ng KMU noon, si Attorney Lando Olalia at yung kanyang driver na si Alayay. Pinatay din si Lian Alejandro. Ang sabi ng RAM, Revolutionaryong Alyansang Makabansa, God save the Queen. Isi-save daw nila si Cory mula sa mga komunista at mga leftist. Nagkaroon ngayon ng coup. Ito na yon. Yan. Yan na yung madugong coup noong 1987 at 1989. Ang nasa likod yan si Enrile na naman at yung kanyang mga tao ni Hunasan. Kasi hawak ni Enrile si Hunasan eh. Mahalaga pong mabalikan natin ito kasi ang nangyari sa atin ngayon na nakikita na natin na ang militar patuloy ang pang-aabuso na parang wala lang. Kasi simula pa man noon ni Marcos, yung mga krimen at pang-aabusong militar nung panahon ni Marcos, hindi naman napagbayaran. Kaya yung mga militar parang na yan with impunity. Ngayon, kung titingnan natin, malaki ang papel ni Enrile sa ganyang pangyayari. Kasi inano nila si Cory noon. Kumbaga, diniktahan nila. At kung ayaw sumunod si Cory, kinudita nila si Cory. Ito na yon 1987. Muntik ng noon. Sinunog yung building na yan sa Camp Aguinaldo. Muntik na silang magtagumpay niyan. Yung mga RAM, yan yung mga RAM, Revolutionaryong Alyansang Makabansa, pati yung mga Marcos loyalist, yung Soldiers of the Filipino People, si Zumel, sumama dyan sa mga kudeta na yan. Ang isa pang issue dyan, yung issue ng yaman ni Marcos. Ang gusto syempre ng nila Joker Arroyo at nila Sagisag, revolutionary government naman si Cory, hindi na kailangan ng mga due process. Yung mga yaman na ninakaw ni Marcos, kumpiskahin na. Wala nang due process, wag nang bigyan ng due process kasi revolutionary government naman si Cory. Ayaw noon ni Enrile at ni Ramos. Kumbaga, kahit na kasi sumama sa People Power si Ramos at Enrile, ang kanilang pakikiisa nandun pa rin sa mga militar at nandun pa rin sa mga gabinete ni mga kasamahan ni Marcos sa korupsyon. Kasi kasama sila sa korupsyon ni Marcos eh. Hindi naman talaga nila kalaban si Marcos. Kung malas lang sila kay Marcos kasi mabaho na si Marcos at yun na yung gusto ng US. Kaya nung naupo na si Cory, nung plano ng kukunin yung mga nakaw na yaman ni Marcos, na wala ng mga dadaan sa mga kaso-kaso kasi walang due process kasi revolutionary government, tumutol si Enrile. Kasi kahit siya, marami siyang ninakaw na yaman nung panahon ni Marcos. Baka madamay siya. Ngayon, para mapasunod si Cory dun sa mga gusto nila, una, itigil na yung pistok sa NDF at CPP. Pangalawa, yung mga yaman ni Marcos na ninakaw, wag habulin ng gobyerno, wag kunin ng gobyerno, idaan sa due process, idaan daw sa mga kaso-kaso. Tapos yung mga leftist daw na nasa gobyerno tulad ni Joker, sa Kanisagisag at saka si Bobit Sanchez, dapat daw tanggalin ni Cory. Mabigat sa loob ni Cory na obligas siyang sipain, tanggalin sa gabinete si Bobit Sanchez, si Joker Arroyo at si Rene Sagisag. Pinagbigyan niya ang gusto nila Enrile. Kasi ginamit nila Enrile yung militar, yung nagkudita sila. At nung panahon na yan, suportado din ng US itong mga nagkukudita. Pero ang US, sinuportahan sila Enrile sa kudita na yan at saka sila Hunasan kasi gusto rin ng US na
si Cory ay maging labanan talaga yung mga komunista. Kasi tingin din ng US parang nagiging malambot si Cory sa mga komunista. Kumbaga yung sinuportahan ng US sila Enrile at Hunasan sa kuni ito dahil malambot daw si Cory sa mga komunista. Kaya binigyan ng go signal ng US yung God Save the Queen. Pero ayaw naman tanggalin ng US si Cory. Gusto lang ng US na sumunod si Cory doon sa mga, una, tanggalin yung mga leftist sa gabinete. Pangalawa, wag nang habulin yung mga militar na nagkasala, na mga nagkaroon ng mga human rights violation. At nang sinabi ni Cory na susundin na yon, ang US nagpalipad na ngayon ng eroplano. Parang jet fighter. Ito yung simbolo sa baba, kilahunasan, na tapusin na. Wag nang ituloy kasi okay na. Pumayag na si Cory. Ang isa sa naging mahalagang general dyan na hindi lumipat, naging professional soldier, si Biazon. Yan yung kudeta ng 1987 at 1989. At si Enrile ang nasa likod niyan. Sabi ni Marivic Acabo, during that time, nagsuffer kami, we are under house arrest. Kaya ito pong si Enrile, marami itong krimen sa bayan. Ang isa lang naman talagang naging contribution nito, yung pagbaliktad niya kay Marcos nung people power. At na yon, sobrang pinalaki na nila Enrile at ni Ramos na para bagang yung nangyaring people power, sila ang may gawa nun. Hindi, tao yun. Kaya lang ang ginawa nila Enrile, pinalaki nilang masyado yung kanilang role para sa panahon ni Cory, sila yung kumontrol. Si Cory naman, syempre, ayaw niya rin namang sundin sana sila Enrile at Ramos kasi nandun din naman sila Joker na nag-a-advise sa kanya ng mas maayos at saka sila rin ni Sagisag. Nung ayaw sumunod si Cory sa gusto nila Enrile at Ramos, nagkudita. Dito na ngayon napilitan si Cory na pagbigyan kaysa sa bumagsak ang kanyang gobyerno. Kaya yun yung nangyari ng panahon ni Cory. Gusto ko itong talakayin para makita nyo yung krimen ni Enrile sa bayan. Yan na, government forces crash yung mutiny. Bush saves Aquino. Yan na yan. Kumbaga, yan na yung mga headlines yan ng dyaryo nung panahon. Itong mga pinapakita ko, mga ito ng dyaryo para makita natin na hindi fake news tong sinasabi natin. Sasabihin na naman ng mga viewers natin, gawa-gawa mo lang yan, attorney. Hindi po yan. Ang nagligtas kay Cory ay yung si Bush kasi pinalipad na yung helicopter, ay yung eroplano ng US. Parang mensahe na yan kilahunasan na tapos na, tama na, pumayag na si Cory dun sa mga gusto natin. Yan yung nangyari ng panahon na yan. Kaya itong si Enrile, pagulo talaga ito. Pagulo ito si Enrile. Kaya sa totoo lang, yung napakatagal na korupsyon kay Marcos, yung napakatagal na pang-aabuso ni Marcos, si Enrile, napakalaking papel dyan. Kaya lang nung panahon na nag-people power, ginamit yan ni Enrile. Kahit nung hindi na siya sekretary ng DND, ng National Defense sa ilalim ni Cory, tumakbo siyang senador, nananalo pa rin siya kasi ginagamit niya laging kapital na siya daw ay bayani ng EDSA. Yan yung mga pinagmamalaki ni Enrile. Pero ang totoo na, itong si Enrile, mula nang makabalik sa gobyerno, naging senador, sunod-sunod ito, hanggang sa naging Senate President, parang nakalimutan na ng mga tao yung krimen niya nung panahon ni Marcos at yung kanyang mga krimen doon sa mga madugong kudeta sa ilalim ni Cory. Yan ang mga krimen niyan. Tapos sabayan pa nung kanyang sabayan pa siyempre nung sabi niya, gusto ko happy ka. Yung tumakbo itong senador, gumastos ng malaki. Pero nung bandang uli, na-involve ito sa korupsyon, itong tatlo na to, PDAP scam. Di ba? Yung 10 billion na pundo ng PDAP sa kanilang mga opisina, kasi mga senador ito, senador si Jinggoy, senador si Revilla, senador si Enrile, yung kanilang mga PDAP na pundo sa president na sa priority development allocation fund, yung kanilang yung PDAP ng mga senador na to, nag-i-implement si Napolis. Yan na yung tinatawag nating Napolis scam. Di ba? Yung Napolis, 10 billion pesos ang kinurakot ng tatlo na to. Pinaghati-hatian nila. At nung maupo si Pinoy, pinakulong tong tatlo na to. Yan. Kaya lang,
Itong si Enrile, syempre, ano to, maraming pera to. Kumuha ng magagaling na abogado tulad ni Stolito Mendoza. Nabigyan siya ng bail dahil sa humanitarian kasi matanda na daw. At nang manalo si Duterte, lalo namang itong dalawang ito, si Jinggoy at si Revilla, napalaya. Kaya si Enrile, nakalaya na naman yan. Nung panahon ni, patapos yung panahon ni Pinoy kasi nag-bail ito. Humanitarian grounds daw dahil matanda na. Ngayon, sa politika, nagpilit itong tumakbo uli, natalo na. Tapos tinisting nung kanyang anak ng si Jack Enrile, talo rin sa Senado. Hanggang ngayon, natalo na sila sa Cagayan. Wala na sila. Ang may hawak na ngayon ng politika sa Cagayan, mga mamba. So, limot na ito. Limot na sana sa politika itong si Enrile. Bigla ngayon, sa panahon, yan yung kasong plunder ni Enrile. Oh. Violation of RA 7080. Yan. Si Juan Ponce Enrile. Oh. At ngayon, dahil si Duterte ay naiipit sa isyu ng China, kaliwat kanan ang atake kay Duterte dahil sa kanyang katraidoran sa China, ngayon kailangan may tagapagligtas sa kanya. O di syempre, kunwari expert at maraming nalalaman dahil matanda na ito, alam niya kung ano ang nangyari ng nakaraan. Yan. At ang nakita ni Duterte na pwede niyang magamit na parang expert witness, parang resource person para malinis ang kanyang pangalan sa katraidorang ginagawa niya, ang naisip niya ngayon na gamitin itong si Enrile, na 97 years old na. Kaya nag-appear si Enrile doon sa cabinet meeting ni Duterte, sa live na mensahe niya. Nandun, nag-uusap yung dalawang matanda. At ang sinasabi nito ni Enrile ay siyempre yung dati nang sinasabi lagi ni Duterte na ang dapat nasisihin sa nangyari sa West Philippine Sea ay si Pinoy, administrasyon ni Pinoy. Kasi daw, kung hindi daw inalis yung isang barko ng Pilipinas doon sa Scarborough Shoal, hindi raw sana makokontrol ng China ang West Philippine Sea. At yan, nangyari yan noong tinatawag nating standoff doon sa Scarborough Shoal noong 2012. At ang nakakaalam daw ng mga nangyaring yan, kung ano ba yan, ay itong si Enrile. Kasi noong July 2012, nung kainitan ng standoff na yan ng China, nagkaroon ng sikretong meeting na pinatawag si dating President ni Noynoy Aquino. Siyempre, Senate President noon si Enrile. At siyempre, ano pa ito noon, official pa ng gobyerno, pinapunta doon, hininga ng advice. Yan, hininga ng advice itong si Enrile. At yung iba pang mga opisyal, siguro nandun si Del Rosario dahil DFA Secretary, si Quisha. Nag-meeting noon kay Pinoy. Sa meeting na yon, hininga ng advice itong si Enrile. Ang pinag-usapan sa meeting na yon, kung dahil nga ang China gusto nang kontrolin yung Scarborough Shoal, ano bang dapat gawin? Mag-uusap ba ang Pilipinas at saka China? Ang tawag doon, bilateral. Bilateral. Ang dapat bang gawin, usapan na dalawahang panig, ibig sabihin bilateral? O kailangan bang, halimbawa, yung ibang bansa na may problema na nagkiklaim din ng mga isla na yan, tulad ng Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Indonesia, kailangan bang isama sila para multilateral? Ibig sabihin, maraming bansa, tapos kasama ang Pilipinas, kakausapin ng China. Ang napagkaisahan sa meeting na yon, multilateral. Ibig sabihin, i-internationalize ang issue. Papaputukin ang issue bilang pang-international na issue para malagay sa alanganin ng China. Kasi kung bilateral, malakas ang China, mahina ang Pilipinas, ibubuli lang ng China ang Pilipinas. So para yung kahinaan ng Pilipinas bilang maliit na bansa, mapapalakas ito pag sama-sama yung iba pang mga bansa sa kahaharapin ng China. Tulong-tulong itong mga bansa. Yan ang tawag dyan, multilateral. Ngayong si Duterte na, ang sinasabi na nito ni Enrile, tama daw yung ginagawa ni Duterte na hindi linalabanan ng China. Yan.
tama daw na wag daw galitin ng China. Tama na nakikipagkaibigan ng China sa Pilipinas. Kasi sabi ni Enrile, ano daw malaking bansa ang China, wala tayong mapapala kung makikipagmatigasan sa China. Ayan. Yan yung sinasabi yan yung sinasabi ni Enrile. Kung titingnan natin, baliktad na. Nung panahon na hiningan siya ng advice ni Noynoy, siya pa mismo ang nag-advise na multilateral ang approach, multilateral talks, hindi bilateral. At ang napagkaisahan noon at sang-ayon siya doon ay i-internationalize ang issue para ang China ma-isolate sa world community o sa international community. At tapos ngayon sasabihin niya tama daw ang ginagawa ni Duterte. Talagang napakatindi nito ni Enrile. Depende kung anong pakinabang makukuha niya. Nung panahon, sinabi niya peke yung ambush niya. Kaya yung pag-declare daw ni Marcos noon ng martial law ay ano daw yon, walang basihan. Kasi yung inambush daw siya, peke yon, gawa-gawa lang ni Marcos. Tapos nung bandang uli, sasabihin niya na naman, hindi, totoo talaga yung inambush ako. Wala nang maniniwala dito kay Enrile. Si Duterte na lang. Kaya lang siyempre, nagagamit siya ni Duterte dito sa issue ng China. Kasi masyado ng bugbog sarado si Duterte. Exposed na, lantad na lantad yung kanyang katraidoran sa issue ng China. Ngayon, habang tumatagal, kung kumbagay bugbog na si kailangan niya ngayon ng kailangan niyang makaluwag-luwag kasi napupuruhan talaga si Duterte. At ginagamit ngayon itong si Enrile. Ngayon, itong si Enrile naman, syempre, wala na, talo na sila sa Cagayan. Hindi nanalo yung kanyang anak. Nagsenador si Jack Enrile. Kasi barumbado naman yung anak niya na yun Kahit si Enrile mismo, itong matanda, hindi na nila hawak ang politika ng Cagayan. Mamba na ang may hawak doon. So kumbaga irrelevant, obsolete na siya sa politika. At bigla ngayon, nagkaroon uli siya ng papel. Nasa limelight na naman si matandang Enrile dahil diyan sa issue ng West Philippine Sea. Ginagamit siya ngayon ni Duterte. Kumbaga ang advice daw ng isang magaling na expert sa maritime issue ng China ay si Enrile kasi matagal siyang naging Defense Secretary, Minister of National Defense, tapos senador, naging Senate President, at alam niya yung issue na yan ng China kasi daw bahagi siya nung pag-uusap sa panahon ni Pinoy. Kaya siguro naman, kasi nakakulong ang kabit nito Alam nyo naman yung kabit ni Enrile, alam nyo yung asawa ni Enrile, si Cristina Ponce Enrile, maganda yun kaya lang, babaero kasi itong si Enrile, mayroon itong kabit, yan naman, open naman yan bukas naman na libro yan. Ang kabit niya, si Attorney Gigi, yung involved din sa PDAP, nakakulong. Si Enrile napalaya, yung kanyang mistress ay na-involved din sa PDAP scam, nakakulong. Siguro linalakad ngayon sa ginagawang ito ni Enrile, mapapalaya na yung kanyang naiwan sa kulungan na kabit, kirida, Yan. So yan po ang nangyayari ngayon. Scripted ang usapan ni Duterte at Enrile sa dami ng eksperto sa international relations. Yun pang matanda na ang pinagkatiwalaan. Kaya yan po ang natin. Yan ang nangyari diyan kay Enrile. Kaya ito, marami itong krimen sa bayan. Maraming krimen. Ang tangi lang na period sa kasaysayan na parang gumanap siya ng magandang papel, yung people power. Yun lang. Pero matapos yan, panahon ni Marcos, korupsyon, mga pang-aabuso, si Enrile sangkot dyan. Yung kudita nung panahon ni Cory na dapat sana ang Pilipinas noon maayos ng ekonomiya, nagulo dahil sa sunod-sunod na kudita, sila Enrile din ang nasa likod noon. At ngayon na naman, panahon ng Duterte, mayroon na namang krimen ito sa ating bansa. Yan, nakikisabwatan na naman kay Duterte. Ang last na topic natin, ito gusto kong ikwento sa inyo. Ito, ano ba itong nangyayari sa Camarines Sur? Pag-usapan po natin to.
ito kasing Camarines Sur, nagiging issue yung nagiging issue, yung ito, nung isang araw lumabas ito, mayroong petition, mayroong resolution. Ang sabi nga sa dyaryo dito, local political party pledges support to Robredo if she runs for governor. Lumabas ang balitang ito May 17. Ang sinasabing local political party, Anduyog Political Party. Ang niyan, ang magkakasama diyan sila Andaya, ito po si Andaya. Itong si Rolando Andaya, itong nasa kaliwa, anak ito ni Rolando Andaya Sr. Itong si Rolando Andaya Jr., Nunoy Andaya ito. Panahon ni Cory, ito yung nasa DBM, Department of Budget and Management, secretary siya. Kaya nga sangkot siya doon sa Malampaya, di ba? Yung corruption sa Malampaya. Matagal din itong congressman kasi yung first district ng Camarines Sur, ito ang may hawak. Ito ang may hawak si Nunoy Andaya. Ang Camarines Sur kasi, ang politika ng Camarines Sur, ang Villaperte governor. May 5 distrito. Yung first district ng Camarines Sur, ito si Andaya. So talo ang Villaperte pagdating sa first district. Andaya ang may hawak. Pag second district, nung panahon hawak yan ni Dato Arroyo. Second district, talo din dyan ang mga Villaperte. Nung wala na si Dato, nakabalik sa Villaperte ang second district. Ang third district, yan yung lugar ni Leni Robredo at ng Liberal. Diyan congresswoman dati si Leni, third district. Sakop niya ng Naga. Ngayon, ang third district na yan, ang congressman dyan ay si Gabi Bordado. Katao yan ni Leni Robredo. Ang fourth district, Puente Bella. Kaya itong nakapirma dito, si Puente Bella ito. Oh, yan, yung resolution na yan. Arnolfo Arni Puente Bella. Yan. Anak yan ni dating Speaker Puente Bella. Fourth district yan. Ang fifth district, Alfilor. Ngayon, itong mga ito, si Andaya, si Puente Bella, si Alfilor, magkakasama ito sa kasi Leni Robredo at si Gabi Bordado para labanan si Villaperte noong 2019 elections. Kaya, pagdating sa local, Villaperte, tapos ang kalaban niya, nagsama-sama ang Robredo, Bordado, Andaya, pati si Dato Arroyo, pati si Alpilor, at saka si Puente Bella. Kaya lang, dahil malakas din ang Villaperte pagdating sa gobernor, tinalo si Andaya sa pagka-gobernor noong 2019. So ang tanong, ngayong 2022, sino na ang mamanukin? So itong resolusyon na to, pinapanawagan dito kay Vice President Leni na tumakbo siyang governor ng Camarines Sur dahil susuportahan siya nito. 35 ang bayan dito sa Camarines Sur. 17 ang mayor na nakila Andaya at Puente Bella. At ang sabi ng mga mayors na to na nakapirma, pag tumakbo si Vice President Leni, susuportahan nila. So ang nasa likod nito, si Arnie Puente Bella, si Andaya, sila Alpilor, at yung mga mayors. Ngayon, kaya ito yung balita. Kaya lang, itong mga panawagan na to na si Leni ay tumakbong governor, ang sabi niya ni Vice President Leni Robredo, bukas ako na tumakbong na governor ng Camarines Sur kasi mas gusto ko naman talaga sa lokal. Pero hindi pa ako magdidesisyon kasi bukas din akong maging presidente kasi nga may responsibilidad ako sa oposisyon. Hindi naman pwedeng ang i-consider ko lang Camarines Sur. Pero ang sabi ni Leni Robredo, bigyan siya ng panahon para magdesisyon. Ngayon, itong sila Andaya, talagang ang gusto ni Andaya, magdesisyon na si Leni kasi May 9. Ang gusto niya, 1 year before nung May 9 elections, ay lampas na ang May 9, 2021. So, sabi ni Andaya, dapat magdesisyon na si Leni Robredo bilang governor. Hindi nag-transfer ng pagkabutante si Leni Robredo. Kasi kung gusto mong tumakbo, dapat magbago ka ng butante. Dapat from Naga City, kasi ang Naga City, butante dito si Leni Robredo. Pero hindi naman nakakaboto ang Naga sa governor. Kaya kung gusto niyang tumakbong governor, lilipat siya ng voters registration sa labas ng Naga. Ang problema, hindi ginawa ni Leni Robredo. Yung kaya galit na galit si Andaya. Kaya nung isang araw, nung isang linggo, May 7, itong si Andaya nag-press con, nagsalita sa radyo, nagmumura. At ang malungkot dyan, pati yung matagal ng issue na sinagot na ni BP Leni, yung issue di umano ng affair kay Banal,
pinag-aano pa nito ni Andaya, inungkat pa, sabi niya, ano, ikaw Bullet Banal, ano ka, pinaanuhan mo si Leni Robredo, mali ang mga advice mo. Kaya ang sinasabi dito ni ito, ex-DBM Secretary and Congressman Rolando Andaya, tinawag na anay, garapata, pulungo, bubo at abusado ang mga nakapaligid na advisors ni Vice President Leni Robredo. Galit na galit si Andaya kasi ang tingin niya, yung mga advisors ni Leni, ina-advisean daw si Leni na magpresidente. Ayaw nun ni Andaya kasi ang gusto niya mag-governor si Leni. Sa sobrang galit ni Andaya, pinagmumura si Leni at ang mga advisors nito sa radyo. Kaya, at umagahan, nag-post nito, tapang at malasakit, Sara Duterte ang presidente ko, alagang Andaya, yung nasa bang AA. So, dito, linabas na ni Andaya yung kulay niya. Ang problema ngayon ng mga ito, dahil sa sobrang galit ni Andaya, bigla niyang sinabing Sara Duterte siya at pinagmumura niya yung mga advisors at nakapaligid kay Leni. Ang problema niya ngayon, tatakbo siyang gobernur. Kung siya ang tatakbo kasi si Leni hindi tatakbo, hindi na siya mananalo. Pangalawa, itong mga mayors na to, yung mga mayors na kalaban ng Villafuerte, saan na ngayon? Sino na ngayon ang kanilang magiging masisira na sila kasi kahit kay Leni Robredo, wala na silang makukuhang suporta. Ay si Leni Robredo, pagdating sa Camarines Sur, malinis ang pangalan niyan. Kapag sinabi mong nakaalyado ka kay Leni Robredo, kahit walang pera si Leni, kahit walang makinarya, ang tao sa Camarines Sur, mabango siya. Kaya problemado ngayon yung mga mayors. Kaya naisipan itong mga mayors nung isang araw, nung May 17, kahapon, nag-meeting ngayon yung mga mayors, nagperma nito na pinapanawagan kay Leni na pag-isipan uli. Ang problema dito, ang nakalagay dito, si Andaya pa rin yung pinili nila na maghatid ng sulat na ito. Nakakatawa nga eh. Sa tingin nyo ba kung hinihiling nitong mga mayors na to na tumakbo si Lening gobernor at ang magdadala ay si Andaya? Siyempre, masama ang loob ni Leni kay Andaya. Ikaw ba naman kung ano-anong pinagsasabi sa kanya ni Andaya, tapos bigla ngayon, sasabihan na naman nila tumakbong governor. Kaya ito po yung development dyan. Ito, malabo to, itong hinihiling nila. Huwag po kayong magpapaninlang dyan. Itong hinihiling nilang maging governor si Leni, medyo mahirap na yan kasi masama na rin ang loob ni Leni sigurado sa pinagagawa ni Andaya. At saka, inilabas na ni Andaya yung kulay niya. Nagsabi na siyang Sara. Kaya, ano po ito? Ito yung nangyayari sa Camarines Sur ngayon. Kumbaga hinihilot nila Arnie Pentebella si Leni Robredo kasi mali yung ginawa ni Andaya eh. Kaya ito na yun ngayon. Ngayon ang tanong. Tapos si Villafuerte naman nagkalat nito. Yan, may kumalat din yan na may yellow. Resolution daw na hinihiling kay Leni na tumakbong presidente. Lumabas naman ito doon sa page ng Facebook ng mga Villafuerte. Kaya magulo ang gulo ng mga politiko dito sa Camarines Sur. Pero ako, ito naman si Salceda ganun din. Congressman Joey Salceda naghayag ng suporta kay Mayor Inday Sara kung tatakbo. Kaya itong nangyayari ngayon sa Camarines Sur, sa Albay, sumasakit ang ulo nito ni BP Leni kasi mga bulok na mga trapo ang nandito sa Camarines Sur, sa Albay. Si Chis Escudero naman, rin yan eh. Hindi naman yan oposisyon. Ang mga ko sa Masbate, sa totoo lang, ang Bicol, kaya lang naman nanalo si BP Leni dito kasi mabango. Pero kung itong mga trapong ito, wala kang aasahan. Si Salceda, yan, naghayag na. Sara Duterte daw siya. At ito namang mga lokal na mga politiko tulad ni Andaya, gusto nila si Leni tumakbong gobernor kasi ang suportahan nila sa presidente si Sara. Yan yung totoong nangyayari dyan. Kaya yan po ang natin, para maliwanagan po kayo kasi maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano ba yung resolution ng mga
ng mga mayors na tumakbo daw si Lening governor. Matapos yan ng pagpapa-interview ni Andaya sa radyo na pinagmumura si Vice President Leni Robredo at ang mga advisors niya. Matapos yan, inisip ng mga mayors na paano na sila tatakbo ngayon. Wala silang pambato at si Leni Robredo ay hindi na nila kakampi. Hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Andaya, kaya nagsulat sila ng resolution kay Leni, permado ng mga mayors, para hilingin uli kay Leni na tumakbong governor. Pero mahirap na yan kasi nga, may lamat na. Nagdeklara na si Andaya na Sara siya. Pinagmumura niya na ang mga advisors ni Leni. Tapos ngayon, bigla, si Andaya, sasabihin niya ngayon na kukumbinsihin niya si Leni na maging governor. Mahirap na yan. Tsaka hindi pabor sa atin. Siyempre, mas gusto natin si Leni magpresidente. Kaya yan po ang development dito para maliwanagan lang natin yung nangyayari. Basta tayo, kailangan palakasin natin ang kandidatura ni Leni Robredo. Kasi sa totoo lang, kapag mga buwan na ng September, mahina pa rin ang pwersa natin at si Vice President Leni ay parang tansya niya, mahihirapang manalo sa 2022. Mapipilitan yan si Vice President Leni Robredo na mag-giveaway sa mas malakas na kandidato. Sigurado, sasabihin natin, hindi, si Leni lang ang gusto natin. Yung ibang kandidato, hindi katanggap-tanggap sa atin. So kung ayaw nating mangyari yan, palakasin natin si Leni. Dapat siya ang tumakbo. Kasi paano kung maraming pinagpipilian ang isang bayan Si Leni, si Grace Po, si Isko Moreno, si Binay, si Trillanes. Siyempre, mas gusto natin at saka ng isang bayan si Leni ang tumakbo. Ang problema kung si Vice President Leni kapag nakita niyang parang malayo ang tsansa niyang manalo, hindi naman yan atat na atat si Vice President Leni sa posisyon na maging presidente, mag-giveaway yan. At paano kung mag-giveaway siya kay Isko Moreno o kaya kay Grace Po o kaya kay Binay na mas malakas sa kanya? Ang problema niyan, sasabihin natin, hindi, ayaw namin kay Isko, ayaw namin kay Grace Po. Si Leni lang kami. Kasi kung aatras si Leni, hindi niya pipiliin si Trillanes kasi mas mahina pa nga ang ni Trillanes kaysa sa kanya. Bakit siya kung hindi ba siya tatakbong presidente dahil sa tingin niya mahina siya, pipiliin niya yung sa tingin niya mas mahina sa kanya. Siyempre, pipiliin niya, i-endorse niya yung sa tingin niya mas malakas sa kanya. Kasi ang iniisip dito, matalo lang yung manok ng administrasyon, si Sara Duterte. Yun yung yun yung nangyayari dito ngayon. Tayo, ayaw natin halimbawa, marami sa atin ayaw kay Isko, ayaw nila kay Grace Po na maging presidente. Leni tayo, di dapat suportahan natin si Leni. Kaya, ang sabi dito, maganda ang tandem ni Leni at Trillanes. Ang problema po kasi ng tandem na Leni-Trillanes, paano mananalo? Si Trillanes kasi at si Leni, ang butante niyan, lang yan yung mga Dilawan, yung mga Magdalo, isang grupo lang yan. Walang madadagdag na boto kay Leni Robredo. Kung kukuha si Leni Robredo ng Vice President, kailangan makadagdag sa kanya ng boto. Pwedeng Isko Moreno, pwedeng Grace Po, si Pacquiao nga. Sisipain na sa PDP laban. So pag sinipa yan sa PDP laban, baka lumapit pa yan sa isang bayan. Pag lumapit yan sa isang bayan, pumayag na tumakbo kay Vice President Leni as Vice President, mas malakas yan kasi Mindanao. Ang problema kasi sa atin, siyempre sasabihin natin, hindi, ayaw namin kay Pacquiao, ayaw namin kay Isko, ayaw namin kay Grace Po. Pero kung ang iniisip natin panalo sa 2022, kailangan si Leni Robredo partneran natin ng makakadagdag na boto. Diba? Kaya dapat daw gumawa ng sariling survey ang oposisyon. Sabi na, gumawa po. Siyempre, hindi natin isasabi kung ano yon. May sariling survey siyempre ang oposisyon. Hindi naman yan yung kinukonsider ni Leni kasi mayroon tayong sariling pasurvey. No? Kaya sa totoo na po, iyan yung natin. Yan yung dapat pag-isipan natin. Habang nalalapit yung pagdidesisyon ng pagtakbo, ng pag-file ng kandidatura, kung gusto ni Leni tumakbo
na presidente at tayo naman gusto natin siya, sinong vice niya? Ay di ba ang usapan sa isang bayan, kung halimbawa napili na yung isa doon sa president, si Leni, pipilian na naman sa vice president, Isko Moreno, Grace Poe, Binay, Trillanes. At isa sa konsiderasyon dyan sa pagpili, hindi naman dahil lang palaban ka kay Duterte. Ang isang konsiderasyon dyan, winnability. Kasi dapat makadagdag ng boto sa kay Leni yung vice president. Yan yung ano. Kaya ako pag hinihingan ako ng advice, ang kailangan natin ditong palawakin ng isip. Kasi sa totoo lang, syempre ang iba sa atin o ang karamihan sa atin, ang gusto, dapat ang tumakbong kandidato yung totoong palaban kay Duterte. At wala namang totoong palaban kay Duterte, kundi Trillanes lang yan at saka Leni. Yan yung totoo niyan. Ang problema, kung ang bubuin lang natin na kandidato ay yung palaban, Leni yan, oposisyon, Leni Trillanes, paano natin matatalo si Duterte? Kailangan makakuha tayo doon sa mga pwersa at politiko at mga tao na bagamat hindi oposisyon, pero hindi naman todo-todong sumusunod kay Duterte. Diyan na pumapasok sila Isko Moreno, sila Grace Poe, sila Binay, at posible pa nga si Pacquiao. Kasi kung sipain si Pacquiao sa PDP laban, lalapit yan sa oposisyon. Lalapit yan sa isang bayan. Kaya ito yung mga realities. Sabi dito, kung si retired Justice Carpio, totoo yan. Pwede kasi Mindanao. Leni Robredo, Luzon, Carpio, Mindanao. Pwede yan. Pero si Carpio kasi hindi pa masyadong malapit, hindi pa masyadong kilala sa masa, lalo na kasi intellectuals. Pero sa isang banda naman, Mindanao. Pwede yon. Pero pwede rin nga si Drilon. Kasi si Drilon, kahit naman kapartido ng isang partido, pero Visayas. Visayas din yun. Maraming considerations. Sabi ni Randy Sanchez Dacara, sinabi dati ni Trillanes dapat Grace Poe para makatulong. Pwede. Leni, Grace Poe, pwede yan. Kung sino ang bet ng isang bayan, suportahan natin. Sabi ni Robert Sanchez. Totoo yan. Totoo po yan. Pero syempre, mas maganda sa atin na ang bet ng isang bayan si Leni. Kasi, kapag hindi si Leni ang bet ng isang bayan, maraming magre-react kung si Grace Poe or si Isko. Kasi marami sa atin saradong isip eh. Marami sa atin ang iniisip, Leni lang at Trillanes. Ayaw nila ng iba. O problema tayo niyan. Kaya sa totoo lang, yan ang problema natin. Paano natin papaliwanagan ang ating mga kababayan, ang ating mga kasamahang antay. Ay ako nga lang, nagpapaliwanag ng ganito. Hanggang ngayon, tinitira ako ni Pas Panaligan. Akala mo naman ang galing niya mag-analyze. Ayaw ko na lang patulan. Kasi mga personal naman ang mga atake niyan eh. Lumabas na naman ngayon yung dating mga tumitira kay Insurrecto. Yan. Kagabi sinagot ko yung kay Ding Velasco. At least naman kasi intellectual naman yun. Pero itong mga live nila Pas Panaligan, ano ba naman yan? Mga ulaga-ulaga. Hindi ako marunong, hindi ako mahilig sa ganyan. Kung gusto ko, pag-usapan natin ng issue, mag-usap tayo ng maayos. Hindi yung idadaan nyo sa tabu. Tanga, bubo, gago. Itong si Insurrecto, tanga, bubo, gago. Dahil lang naiiba ang opinion ko at pananaw, sasabihin nyo ng tanga, bubo, gago. Ulaga? Ano ba yan? Bam Aquino for BP, pwede rin po. Leni Binay, South and North. Marami nga maraming kombinasyon. Ang pinaka-importante dito, manalo tayo sa 2022. Wag na muna tayo. Marami siyempre kasi sa atin ang iniisip siyempre. Wag si Grace Poe dahil kay Grace Poe natalo si Mar. Wag na. Muna natin, palawakin natin ang ating mga isip. Kasi pag masyado tayong dogmatiko, ibig sabihin masyado tayong sarado, mananalo ba tayo sa 2022? Yan po ang isipin natin. Marami palang gusto kay Pacquiao attorney, sabi ni Plazarid Duarte. Yun nga po. Pero kung iisipin natin, kaya lang naman ayaw natin kay Pacquiao kasi sumama kay Duterte. Ngayon nga sisipain na eh. Di ibig sabihin, na yan, hindi niya rin yan magugustuhan ang gagawin sa kanya ng mga Duterte kasi sisipain na siya sa PDP. Pero kung magbabay siya kay Leni, malakas yan. Kasi popular sa masa si Pacquiao. Si Leni kasi middle class, saka mga intellectual, professionals, malakas si Leni dyan.
malakas din si Lenny sa laylayan, pero mas ang Pacquiao, pag sinayong Pacquiao, kaya yung mga ordinaryong Pilipino, malakas yan. Pwede yung Lenny Pacquiao. Mindanao pa naman si Pacquiao. Pwede yun. Yun yung mga, ganun yung dapat na mga, kaya lang sabi nyo nga, maraming ayaw kay Pacquiao. Yun na yun. Ang problema, maraming nagre-react sa ganyan. Pero dapat kasi dito ang isipin natin, panalo sa eleksyon sa 2022. Yun, yan yung dapat nating isipin. Huwag tayong masyadong wag tayong masyadong dogmatic. Doon kayo nagagalit sa akin. Kasi nagagalit yung iba sa akin kasi yung sinasabi ko, maaaring hindi yun yung gusto nyong marinig. Ay hindi ganoon eh. Ang eleksyon, kailangan manalo tayo. Hindi naman tayong mga antay lang ang boboto. Maraming mga Pilipino undecided, hindi naman antay, hindi Duterte. Paano natin makakabigyan kung ang iniisip natin antay lang lagi? Ang gusto ng marami kay Lenny, totoo nga po, Lenny Pacman, sabi ni Johnny Paraan. Totoo yan, malakas yung Lenny Pacman. Kaya lang, maraming ang ayaw kay Pacquiao sa mga antay. Kaya dapat ngayon pa lang, mag-usap na tayo. Huwag kayong magalit sa akin, pag-usapan natin. Kasi kailan pa natin to pag-uusapan? Pagdating ng panahon, ay dapat ngayon pa lang, talakayin na natin to. Ano bang tingin nyo? 'Di ba? Sabi ni Johnny Paraan, okay ang winnability. Ito po yan. Ang problema kasi yung iba sa atin, hindi naman winnability ang iniisip. Ay 'di ba may nagsasabi, matalo o manalo, kaya ano kami? 'Di ba? Ganon. Hindi, mahirap talaga, Attorney, pasensya ka na sa mga negatibong comment ko sa mga nakaraan sa iyo. Salamat. Wala naman sa aking problema. Hindi lang kasi naiintindihan yung punto ko. Kasi, hindi naman, alam nyo, sila Justice Carpio, hindi naman magsasalita tulad ng pagsasalita ko. Siyempre, maaalangan niya. Pero, tingin nyo ba, ano ba dapat natin i-consider sa eleksyong ito? Matalo si Duterte. Sa totoo lang, kapag nanalo si Sara, patayan na naman yan, China na naman yan. Kung gusto nating matapos na tayo kahit man lang sa China, kahit man lang yung patayan. Yan lang muna, kahit ang maupo dyan, hindi pa kasing yung gusto natin. Kasi tayo, kung gugustuhin lang natin, gusto natin siyempre Lenny o kaya Trillanes eh. Pero, paano kung kung tulad ng sinasabi ni Vice President Lenny, kailangan muna nating isipin din, paano natin matatalo siyempre ang kalaban. Yun. Kailangan na nating mag-isip-isip doon. Di ba? Yan po. Ang totoo na, si Remedios Yudeco, gusto ko rin ng Lenny at Trillanes pero tingin ko mahina siya, okay ng Lenny Pacquiao. Totoo po yan. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto natin ng maayos na gobyerno, Lenny at Trillanes yan. Walang issue dyan. Hindi ako makikipagtalo dyan sa inyo. Pero, mananalo ba tayo? Ganyan ako nung tumakbo ako ng 2016 na mayor sa bayan namin. Ang ganda ng mga plano ko, ang ganda ng mga ideya ko. Ay kahit pag-aano kaganda ng mga ideya mo, kahit pag-aanong sabihin mong malinis ang pagkatao mo, ang tao hindi naman ganun eh. Bumubuto sila, pera, makinarya, yung mga so wala eh. Sabi ni Simcho Sanuan, tama po ang pinupunto nyo, attorney. Kaya lang, sa totoo lang kasi, nakasarado nga kasi ang marami sa atin. Lenny Trillanes. Ang malungkot pa nga nito, paano kung pagdating ng panahon, halimbawa, ito, tanungin ko kayo. Halimbawang si Lenny Robredo hindi tumakbo. Tapos hindi rin pinili si Trillanes. Paano? Ang pinili halimbawa si Isko Moreno. Sigurado, marami na naman dyan mag-aalma. Paano kung tumakbo pa rin si Trillanes? Ayaw niyang sundin na yung napili ng isang bayan ni si Isko Moreno. Posible yan. Kaya nga dapat, ngayon pa lang, palawakin na natin. Palawakin na natin ang ating pag-iisip. Kaya, winnability is all that matters. Tama si Robert Sanchez. Di ba? Kaya, agree attorney, kahit ayaw ko kay Pacman, winnability kasi ang pinag-uusapan natin. Totoo po yan. Totoo po yan. Salamat at naintindihan nyo na po. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinitigilan ng mga bashers. Daw ako?
Pakawala daw ako ng mga ni Duterte. Marcos loyalist daw ako. Tao daw ako ni GMA. Hindi nila kasi nakukuha yung punto natin. Kaya salamat naman at kayong mga nakikinig ngayon, Kaya nga, para sana wala tayong masyadong karoon ng malaking problema, dapat si Lenny patakbuhin natin. Ang problema kasi, pinapalakas ba natin si Lenny? Ha? Para palakasin natin si Lenny, wala na munang tawag diyan kung sa Bicol, wala na munang sasawsaw, wala na munang Lenny na muna, Lenny ang pukusan natin para lumakas si Lenny. At para naman si Lenny, ganahan siya na ako talaga ang inihingi ng mga tao na tumakbo. Di tatakbo siya. Kasi kung iba ang tatakbo, mahihirapan tayo, mahahati tayo. Sabi ni Periguiti Saxilop, ni Ma'am Gwen, sana bukas ang isip nating lahat. Doon tayo sa mananalo. Sabi ni Roderick Losi, si Trillanes gawing national defense. Ay, totoo po yan. Alam nyo, si Trillanes maraming pwedeng paglagyan. Magiging magaling na senador yan. O kaya, pwede namang siya pwede naman siyang sa Senate, magaling. Mananalo naman yan si Trillanes sa senador Iba talaga kasi, ang senador kasi 12 ang pagpipilian natin. Pero pagdating kasi sa presidente at vice president, 1-on-1 yan Kaya dapat matindi yung ating panlaban. So yan po, bukas ng gabi ulit tayo kasi 10:53 na, 11 na ng gabi. Sana, kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako tinitigilan ng Di ba sinabi ko naman, ako gusto ko intelligenteng pag-uusap. Gusto ko intelligent na discussions ng mga issue. Ayaw ko na minumura ako, hindi rin ako nagmumura. Di ba? Pag-usapan natin. Kung ang ideya ko man ay iba sa inyo, okay lang yon. Kayo din, iba yung ideya nyo kay sa akin, okay din yun. Galangan tayo ng ideya. Ang tawag niyan, political pluralism, pluralismo. Ibig sabihin, hayaang magtagisan ng iba't ibang mga ideya. Kung ang ideya mo iba sa ideya ko, huwag kayong magalit. Yan yung natin. Diba? Yan yung dapat nating gawin. Sabi ni Milanyo Kalikdan, kung hindi tatakbo si Lenny, matatalong pa. Alam niyo po, mahahati tayo kaya kailangan talagang tumakbo siya. Anyway, good evening sa lahat. Good day sa ibang mga nanonood sa labas ng bansa. Pagsasara natin ang ating Walis Tingting. Siya nga po pala, lahat ng nanonood sa akin ngayon, paki-subscribe ng aking YouTube channel. Para naman maano na tayo. Sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiimig. Kahit alam nilang lipunan ay tila iba, wala raw magagawa, mabuti pang tumahimik. Kailan napipilos, kailan nahahakbang, hihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tinting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo nakakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Huwag nang hintayin pa
ligayang inaasam.